Ako si Christopher, pero mas kilala ko sa pangalang Tupi. Hindi naman sa pagmamayabang, masasabi kong gwapo ako, matangkad, moreno at medyo macho. Mamasal kasi ako. Yun nga lang wala akong abs. Katamtaman lang ang laki ng tiyan ko. Ang maipagmamalaki ko ay yung sandata ko na talaga namang kayang magpatirik ng mata pag tinusok mo. Yun nga lang, single pa lang ako at never pang nagkaroon ng girlfriend. In short, wala pa akong experience. Sa libog kong to, ni hindi pa ako nakakatikim ng babae. Ni mahiga sa kama ng may kayakap ay wala. Minsan nga natatempt na akong magbayad para lang maka-experience. Kaya lang, nanghihinayang ako. Naisip ko na kapag una, dapat yung talagang hindi ko makakalimutan. Sa kasalukuyan ay mag-isa akong namumuhay dito sa Pansol, Laguna. 29 years old na ako at wala nang magulang. Kaya wala akong problema kundi ang sarili ko lang. Isa akong caretaker ng private resort at araw-araw ay naglilinis ako ng pool at ng mga kwarto ng resort na parang sariling bahay ko na kung aking ituring. Mabait ang may-ari ng resort. Lagi niya akong binibigyan ng ekstrang pera. Kaya naman nagagawa ko pang bumili ng mga luho ko. Medyo nakakaipon din. Tahimik ang buhay ko at maayos ang takbo ng mga gawain. Pag walang ginagawa, ay nanonood ako ng mga videos sa phone ko para naman makapagpalabas ng init ng katawan. Dito ko pinapalawak ang kaalaman ko pagdating sa sex. Para kahit virgin pa ako, at least may alam pa rin ako in case na dumating na yung time na makakatotkan na ako. Hay, kahirap naman ang ganito. Yung mael ka pero mahiyain naman. Sa sobrang pagkamahiyain ko, meron akong natuklasan na talent. Yun ay ang mamboso ng mga magandang customer ng resort. Nakakalibog talaga mga pare. Panahon ng tag-ulan noong mangyari ang kakaiba kong karanasan na nais kong i-share sa inyo. Isang araw bandang 9:00 ng umaga, habang malakas ang buhos ng ulan, ay may tricycle na pumarada sa harap ng gate ng aming resort. Agad akong kinausap ng driver ng tricycle na meron siyang dalang customer at hinihingi na ang komisyon niya. Ganyan ang kalakaran dito sa amin. Para makadami ng customer ang mga private resort, dapat ay madami kang kakutsabang tricycle driver. At syempre, dapat ay bigyan mo sila ng komisyon. Agad kong binigyan ng 200 si Doming. Matapos yon, ay tumulong siya sa magshotang hinatid niya dito sa resort. Kuya, magkano ang rate niyo dito? Tanong ng lalaking mukhang gwapo naman at disente. 2,500 per night sir, tapos 2,000 pag day rate. Sagot ko kay gwapo. 3 days kami dito kuya. May discount ba? Tanong ulit ni gwapo. Sige, 5K na lang ang 3 araw. Sagot ko naman dahil wala din namang customer pag ganitong tag-ulan. Isa pa, ang ganda ng kasama niyang bebot. Ewan ko ba kung guni-guni ko lang, pero kinindatan niya ako. Salamat kuya, tara tour niyo kami. Sambit ni gwapo. Inihatid ko ang 2 sa kwartong gagamitin nila. Doon ko talaga sila dinala sa kwarto na pwede ko silang mapanood. Dahil siguradong may magaganap na umaatikabong banatan ang 2 to. At ang maganda pa doon, 3 araw silang mananatili dito sa resort. Kaya naman madami akong pagkakataon para makapanood ng magandang palabas. Habang naglalakad kami papunta sa kwarto, ay sobrang likot na agad ng imahinasyon ko sa mga pwedeng maganap mamaya. Pagdating namin sa kwarto, ay nakapagkwentuhan kami ni gwapo at doon ko nalaman na mag-asawa na pala sila. At nagbabakasyon lang upang makapag-unwind daw. Dahil puro stress sa Maynila. Ang pangalan ng lalaki ay Rico, 32 years old. At ang babae namang maganda ay si Ann, 27 years old. Pero mukhang daisy pa din si Ann dahil maliit lang siya, maputi, makinis at maamo ang mukha niya. Ang mga mata niya ay nangungusap at maganda ang kurbada ng katawan niya. Nakasuot siya ng isang magandang blouse at skirt. Kaya naman kapag humahangin ay hindi ko maiwasang mapatingin sa maputing legs niya. Biniro ko pa si Rico na siguradong tanggal ang stress niya ngayon
dahil dalawa lang sila ng misis niya at 3 araw ang labing-labing nila. Ngumiti lang si Gwapo at mukhang hindi nagustuhan ng biro ko dahil agad niya akong tinalikuran. Matapos niya akong talikuran ay nagpaalam na akong aalis. Pero nagpunta ako sa bakanting kwarto sa tabi ng kwarto ng mag-asawa kung saan ko isasagawa ang aking panonood. Hindi ko pa nasisilip ang mga ginagawa nila ay may gusto nang kumawala sa shorts ko. Sobrang type ko kasi si Ann, kaya excited na akong mapanood ang aksyon nilang mag-asawa. Pagpasok ko sa bakanting kwarto, ay dahan-dahan kong isinara at inilak ang pintuan. Tapos ay marahan din akong pumunta sa ginawa kong butas at doon ay halos lumuwa ang mga mata ko sa mga eksena. Nakita ko kung paanong paglingkuran ni Ann ang asawa niyang si Rico. Parang naglo-lollipop lang si Ann. Mukhang sarap na sarap pa ito. Hindi kalakihan ang kay Rico, pero ang sarap namang panoorin ni Ann. Parang imposible na ang ganon ka-inosente at kaamong muka ay napakahusay sa ganon. Pihadong magaling magturo ang kanyang mister. Nasabik tuloy ako lalo nang masaksihan ng mainit na tagpo ng mag-asawa. Biglang inawat ni Rico si Ann. Pinahiga ang huli sa kama at matapos yun ay nag-umpisa na ang bakbakan. Maganda ang posisyon nila dahil kitang-kita ko ang mga tagpo. Enjoy na enjoy ako ng mga sandaling yun. Ngunit matapos ng ilang sandali ay bigla na lang nanghina si Rico. Teka, tapos na agad? Hanep na yan. Wala pa ako sa climax tapos na agad ang pelikula. Mabilis ang pangyayari at tingin ko ay sobrang bitin si Ann. Dahil nakita ko siyang sinubukan niyang paganahin ng panlaban ni Rico, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Sa totoo lang ay nadismaya ako dahil hindi ako sanay. Nahugot baon na lang basta. Parang ang boring naman kapag ganun. Marahan akong lumabas ng kwarto at muling inilak yon. Tapos ay nagpunta ako sa aking kwarto at doon ay nagmariang palad ako upang mailabas ang matinding init na nararamdaman. Habang busy ang aking kamay ay biglang may tumawag sa akin. Parang batang babae ang boses. Siguradong si Ann yun. Dali-dali akong nag-shorts at nakalimutan ko nang mag-brief dahil sa sobrang pagmamadali. Ano yun, ma'am? Tanong ko kay Ann na nakasuot ng puting spaghetti at itim na skirt. Kuya, we want to buy our needs sa market. Kaya alis muna po kami ha. Sambit ni Ann na sobrang tamis ng ngiti. Sige ma'am, may mga tricycle naman dyan. Ingat kayo. Sagot ko naman. Nakangiting nagbabay sa akin si Ann nang biglang sumulpot ang mister niya at nagpaalam na din sa akin. Sobrang sweet nila. Siguro ay bagong kasal lang. Noong makaalis sila ay nagpalipas muna ako ng 15 minutos. Matapos magpalipas ng oras, ay pumunta ako sa kwarto nila. Kung nakabukas, ay doon ko tatapusin ang pagpapalabas ng init ng aking katawan. Kung nakalak naman, balik ako sa kwarto ko. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko habang pinipihit ang doorknob. Ayun, bukas ang pinto. Jackpot. Pumasok ako sa kwarto ng mag-asawa at naupo sa kama. Nakita ko ang pang-ibaba ni Ann, kaya naman inamoy-amoy ko yun. Sobrang nakakailang amoy. Hindi naman mapanghi. Pero amoy biyak talaga na nabasa. Sa amoy pa lang ay may nagwawala na. Agad kong sinimulan ang aking ritual. Habang parang nakahay na nilalanghap ang gamit ni Ann. Ilang saglit lang ay natapos agad ako, kaya nagmamadali akong lumabas at nagpunta sa kwarto ko. Paghiga ko ay agad akong nakatulog dahil sa sobrang lamig ng panahon. Hanggang sa nagising ako sa katok at tawag sa pinto. Boses yun ni Ann. Binuksan ko ang pinto at nagulat ako dahil dinalhan niya ako ng pagkain. Inihaw na liempo, inihaw na tilapia na may itlog na pula at kamatis. Kuya, here oh, pinagtabi kita. Kumain ka na. Sabi ni Ann. Salamat ma'am.
Sagot ko naman. Matapos ay inabot ko ang dala niyang pagkain. Malamig pala sa room mo kuya, sabi ni Ann habang palingon-lingon. Tara ma'am, pasok ka at tignan mo. Paanyaya ko sa kanya. Sa pagpasok niya, ay pasimple akong humagod ng tingin sa kanyang likuran. Halos maglaway na ako sa sobrang kinis niya. Sa sobrang busy ko sa paghagod ng tingin ko sa kanya, ay hindi ko na malaya na nakatingin na pala sa akin si Ann. Bigla akong nagbawi ng tingin. Lumikot ang mata ko at hindi ko malaman kung saan ko ibabaling yun. Ay sige kuya, balik na ako dun. Hinihintay na ako ng asawa ko. Nagmamadaling sinabi ni Ann. Sige ma'am, salamat sa pagkain. Sagot ko. Nakahalata na si Ann dahil hindi na umalis ang mata ko sa pang-upo niya. Kasalanan niya yun. Minagnet lang niya ang mata ko. Dahil gutom na ako, kinain ko na yung bigay sa akin ni Ann. After nun, muli akong nakatulog dahil sa kabusugan. 6:00 ng gabi ay nagising ako at nagkape muna. Napakalakas ng ulan noong oras na yun. Kamusta na kaya ang mag-asawa? Habang nag-iisip ako ay biglang lumapit sa akin si Rico. Kinabahan ako dahil naisip ko bigla na baka isinumbong ako ni Ann. Baka bugbugin ako nito. Sobra ang nervyos ko noong oras na yun. Halos hukayin ko na ang kinatatayuan ko. Mael lang akong tao at hindi pang suntukan. Kuya, tinapik nito ang balikat ko. Bakit sir? Anong kailangan mo? Kinakabahan ko namang tanong. Baka pwede mo akong samahang uminom. Ayaw kasing uminom ng misis ko eh. Boring pag walang kasama. Wika ni Rico. Ayun, gusto lang palang uminom. Kala ko nalagot na ako. Oo naman sir. Nakahinga ako ng maluwag. Inabutan ako ni Rico ng pambili ng alak, kaya dali-dali akong bumili. Nang magsimula kami ay tahimik lang si Rico. Pero nang medyo tamaan na ito ng alak, ay naging madaldal na ito. Siyempre sinasakyan ko lang lahat ng sinasabi niya. Maya-maya ay biglang dumating si Ann. Siyempre lumikot na naman ang mga mata ko. Han, kanina ka pa umiinom dyan. Huwag kang magpakalasing ha. Malambing na wika nito. Akala ko ay walang balak si Ann na pansinin ako dahil sa asawa lang niya ito nakatingin. Pero nang bumaling ito sa akin ay napatulala ako. Kuya, huwag mong lalasingin yung asawa ko ha. Kung hindi malalagot ka sa akin. Bilin nito sa akin at nginitian pa nga ako ni Ann. Biglang tumibok ang bayag ko sa nakakalusaw ng ngiting yun. Matagal akong di nakasagot. Oo naman ma'am. Sinasamahan ko lang si Sir Rico dito. Sagot ko sa kanya. Naku, wag mo na akong tinatawag na ma'am kuya. Teka, ano ngang pangalan mo? Tupe ang pangalan niya Han. Si Rico ang sumagot. Wag mo na akong pinupo at tinatawag na ma'am. Ann na lang. Total mas matanda ka naman sa akin. Nakangiting pakiusap ni Ann sa akin. Sige po ma'am, sige Ann. Nakangiti kong sagot. Sigurado kang ayaw mong uminom Han? Tanong ni Rico sa asawa. Ayaw ko Han, masakit kasi ang sikmura ko. Next time na lang. Sagot nito. O siya, babalik na ako sa kwarto. Hintayin kita Han. Isang makahulugang pisil sa balikat ang ginawa ni Ann sa asawa. Habang naglalakad si Ann, ay hindi ko mapigilang sundan ito ng tingin. Nakatutok ang mga mata ko sa kumikembot nitong balakang. Wow, ang sarap pisilin. Ilang oras ang lumipas, ay nakadokdok na si Rico sa lamesa. Tumba na ang loko. Hindi siguro nito napansin na hindi ako umiinom. Wala kasing ginawa kundi lumagok ng beer at magkwento. Ayan tuloy, tulog. Naku, lagot ako kay Ann nito. Mukhang ine-expect pa naman niya na may round 2 sila ng asawa niya. Mukhang kahit suntukin ko to ngayon malabong magising to. Napapailing ako habang inaalalayan ito papunta sa kwarto nila Ann. Kahit hirap na hirap ay nakarating pa rin naman ako. Ann, si Tupito. Nahihirapan akong kumatok.
Medyo matagal buksan ni Ann ang pinto kaya kumatok ulit ako. "Andyan na," narinig kong wika ni Ann. Nang bumukas ang pinto ay napanganga ako sa itsura ni Ann. Grabe, halos kita ko na ang buong katawan niya sa suot niyang 90s. Naku, sabi ko wag magpapakalasing. Ibinukas ni Ann ang pinto para makapasok ako. Tinulungan niya ako sa pag-akay kay Rico. Tuwang-tuwa naman ako dahil nakakasimple ang kamay ko sa katawan ni Ann. Ewan ko kung nahahalata niya yung mayat-mayang pagdikit ng kamay ko sa kanya. Hindi siguro, kasi hindi naman siya naiilang sa akin. Nang inihihiga na namin si Rico sa kama, ay aksidenteng umigkas ang kamay ni Ann at dumaplis yun sa harapan ng shorts ko. Parang nayanig ang utak ko. Naramdaman niya kaya? Sigurado akong naramdaman niya kasi sobrang tigas na nito. Saglit kaming nagkatitigan ni Ann, pero siya rin ang unang nagbawi. Napansin kong nag-blush siya. Pero mas kapansin-pansin sa ekspresyon ng mukha ni Ann na nagulat din ito. Nagkunwari na lang itong walang daplis na naganap. "Salamat Kuya Tupe sa pag-akay sa asawa ko. Pasensya ka na rin sa abala." Wika nito. Natural talagang malambing ang boses nito pag nagsasalita. "Wala yun Ann, maliit na bagay." Sagot ko naman. "Etong nasa shorts ko ang malaki." Wika ko sa isip-isip ko. Nagwawala na ang kalooban ko, pero nagagawa ko pa ring magpakampante sa harap ni Ann. Magbigay ka lang ng motibo at titirahin kita mismo sa harap ng asawa mong sarap na sarap sa pagtulog. Sigurado ako, kahit anong ingay ang gawin ni Ann ay hindi ito magigising. Napapitlag ako nang maramdaman ko ang pagdampi ng kamay ni Ann sa braso ko. Hindi ko na malayan na natulala na pala ako. Sobrang lalim kasi ng mga iniisip ko. "Ha? Ano yun Ann?" Nalilito kong tanong. "Wala Kuya Tupe. Mukhang lasing ka rin dahil natulala ka na. Mabuti pa at matulog ka na. Salamat ulit. Good night." Wika ni Ann. Sige, aalis na ako. Mahinahon kong paalam kay Ann. Nang makalabas ako ng kwarto nila, imbis sa kwarto ako dumiretso, ay sa katabing kwarto ako pumunta. Balak ko kasing silipin sa butas si Ann habang nagpapalabas ng init. Ngunit laking gulat ko sa nakikita. Si Ann ay merong sinusubukang buhayin sa asawa. Nakita ko ang iritasyon sa mukha ni Ann nang walang mangyari. Masama tuloy ang loob nito na nahiga at napilitang matulog. Napailing-iling ako. Sinasayang lang ni Rico ang asawa. Kung ako lang ang kasama niya, ihilang ang magiging pahinga namin. Dahil hindi ko siya lulubayan. Bigla akong nawalan ng gana na magpalabas, kaya nagpasya na lang ako na pumunta sa sarili kong kwarto at matulog na lang. Kasama ang hiling na sana ay dalawin ako ni Ann sa aking panaginip. Papikit pa lang ako nang may kumatok sa pintuan ng kwarto. "Sino naman tong istorbo na to?" sabi ko sa sarili. Pagkabukas ko ng pinto ay nakatayo si Ann sa aking harapan. Napalunok ako sa nakakaakit niyang itsura. Suot pa rin nito ang 90s na halos bumukat na ang lahat at ang itsura nito ay namumungay ang mata. Bakit Ann? Anong kailangan mo?" Tanong ko sa kanya, pero imbis na sagutin ako, ay hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko papunta sa aking kama. Pareho kaming umupo sa kama. Pinagpapawisan na ako ng mga sandaling yon. Dahil sa kaba, excitement at kakaibang init. Iba ang kilos ni Ann noong sandaling yon. Napasinghap ako nang dahan-dahang kumandong paharap sa akin si Ann. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin. "Kuya Tupe, kasalanan mo kasi nilasing mo yung asawa ko. Kaya ikaw na lang ang pumalit." Malanding bulong niya sa akin. Hindi ako nakakilos sa sinabi niya. Gusto ko sanang magsalita, ngunit walang lumalabas sa bibig ko. Parang mababaliw na ako sa panunuksong ginagawa sa akin ni Ann. "Ayaw mo ba Kuya Tupe?" Nangaakit na tanong sa akin ni Ann habang nararamdaman ko ang malikot nitong balakang. Dahil sa panunuksong ginagawa ng babae,
ay tuluyan na akong nawala sa sarili at ginawa na ang hindi dapat. Mabilis namang tumugon si Ann sa akin. Kay bilis ng mga pangyayari dahil namalayan ko na lang na nakahiga na ako. Habang si Ann naman ay walang tigil sa pag-indayog. Ann, malakas kong sambit sa pangalan niya habang madiin kong hawak ang kanyang balakang. Hanggang sa napapikit ako ng mariin at kasabay nun ay nakaramdam ako ng panghihina. Hanggang sa nang iminulat ko ang aking mata ay narealize ko na panaginip lang pala ang lahat. Narealize ko na umaga na rin pala. Nakangiti akong bumangon. Akala ko totoo na. Naiiling kong naisip. Maya-maya ay naramdaman ko na basa ang aking shorts. Grabe, panaginip lang yun pero nilabasan ako. Pero di ba dapat nakarelax na ako? Bakit nananakit pa rin tong puson ko? Nagpalit lang ako ng shorts bago pa sipol-sipol na lumabas. Agad kong napansin si Ann at si Rico na masayang papalabas ng kwarto nila. Nang mapansin nila ako ay napahinto si Rico. Tupi, pasensya ka na kagabi nalasing ako ng husto. Wika ni Rico. Si Ann naman ay nakangiting nakatingin sa akin. Naku, wala yun. Sagot ko naman. O siya, kakain lang kami nitong misis ko. Nagpaalam na din agad ang dalawa. Ako naman ay nagsimulang maglinis. Umaga pa lang ay medyo makulimlim na ang langit. Wala rin naman ako masyadong lilinisin dahil konti lang ang tao sa resort, kaya nang matapos akong maglinis ay naligo muna ako. Yun, presko. Pogi na naman si Tupi. Papalabas ako ng kwarto ko nang dumaan si Ann at Rico. Kung kanina bago sila umalis ay masaya at sweet na sweet ang dalawa, ngayon ay walang imika ng mga ito. Nauunang maglakad si Rico at seryoso ang mukha nito, habang si Ann naman ay nahuhuli at halatang namumugto ang mga mata. Napatingin pa sa akin saglit si Ann, pero agad din siyang nagbawi ng tingin at nagdire-diretso sa kanilang kwarto. Pinilit ko ang sarili na baliwalain ng dalawa. Ngunit nang marinig kong medyo nagtatalo sila, ay nagpa siya akong pumasok sa tabi ng kwarto para sumilip at makinig. Di ba gusto mong bumalik sa dati ang init ng pagsasama natin? Baka ito na ang solusyon. Wika ni Rico. Hindi ako makapaniwala sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Paano babalik sa dati ang pagsasama natin kung gusto mo kong ipagamit sa iba? Galit si Ann. Isang beses lang, Han. Gusto ko lang makita na nag-e-enjoy ka. Hindi kita kayang pasayahin dahil maliit lang to. Gusto kong masatisfy ka sa kama. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. May mga lalaki pa palang kayang ipagamit sa ibang asawa. Akala ko sa mga kwento lang yun, pero totoo pala. Napakagago naman ang asawa ni Ann. Masaya ako sa iyo, Han. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan. Ikaw ang hindi nasasatisfy sa ating dalawa. Hindi mo na ba ako mahal kaya gusto mo kong ipamigay? Napabuntong hininga si Rico. Hindi sa ganun, Han. Mahal kita kaya gusto kong maging masaya ka. Tsaka hindi kita ipinamimigay. Alam ko naman na kahit anong mangyari, mahal na mahal natin ang isa't isa. Lumapit si Rico kay Ann at niyakap ito. Pagbigyan mo na ako, Han. Kasama naman ako at hindi kita pababayaan. Dagdag pa ni Rico, ayaw talagang sumuko. Kalokohan, baliwang makakayang ipagamit ang asawa niya sa iba. Tahimik kong sagot. Please, total on the way na yung kausap ko. Itry na natin. Kung makilala mo siya at hindi mo type, o kaya pag nagsisimula na tayo at hindi mo talaga kaya, hindi ka namin pipilitin. Pangungumbinsi ni Rico sa asawa. Hindi kumibusian. Anuhan, okay lang ba sa'yo? Pangungulit ni Rico. Sige na nga. Parang nabingi ako sa sagot ni Ann. Mahal na mahal talaga nito ang asawa at pumayag sa gustong mangyari. Ang swerte naman ng lalaki kung sakali. Talagahan, mababakas sa mukha ni Rico ang kasiyahan. Hindi ka magsisisihan. Gusto ko lang mapasaya kita. Dagdag pa nito. Hindi pa sure yun, Han, di ba?
ipapakilala mo muna sa akin yung kausap mo. Kung okay siya, baka lang ha, baka matupad na yung fantasy mo. Paliwanag ni Ann sa asawa. Sure ako magugustuhan mo siya, Han. Ako ata ang pumili sa kanya. Hindi nagtagal ay may kausap na si Rico sa phone. Nang matapos ang tawag, ay nagpalipas pa si Rico ng 10 minuto bago lumabas. Han, labas na ako. Doon ko nahihintayin yung kausap ko. Masiglang paalam ni Rico kay Ann. Excited si Loco. Akalain mo nga naman no, hindi ko inaasahan yung twist na yun ah. Ano kaya kung puntahan ko si Rico at kausapin ko siya? Magmamakaawa ako na lang. Ako na lang ang titira kay Ann. Pero syempre joke lang yun. Baka mamaya, bugbugin pa ako ni Rico pag nalaman niyang nakikinig ako sa usapan nilang mag-asawa. Paniguradong exciting ang mangyayari mamaya. Muli akong sumilip sa kwarto nila. Tinitignan ko ang reaksyon ni Ann. Halatang tense ito at kinakabahan. Nang naramdaman ko na may masakit sa itlog ko, ay nataranta ko. Napayoko ako para tignan kung ano yon, pero hindi sinasadyang tumama ang ulo ko sa divider kung saan ako sumisilip. Aray! Daing ko at napahawak sa ulo. Saglit lang yon dahil muli kong naramdaman ng sakit. Kinapa ko yun ng kinapa, hanggang sa wakas ay natagpuan ng kamay ko yung sumasakit. Hayop kang langgam ka, balak mo pang papakin ng itlog ko. Napatapik ako sa noo ko nang maalalang nakagawa nga pala ako ng ingay. Lagot, siguradong narinig siya ni Ann. Hindi ako nag-aksaya ng oras at nagmamadaling lumabas sa kwarto. Ngunit nang nakalabas na ako at maisara ang pintuan, ay agad kong nakita si Ann na nakatingin sa akin. Hindi naman ito nagsasalita. Matapos makipagtitigan sa akin si Ann, ay mahinahon din itong pumasok sa kwarto nila Rico. Ako naman ay mabilis na nagtungo sa aking kwarto. Dumiretso ako sa kama at naupo. Ramdam ko kasi na medyo nanghihina ako. Ano kayang iniisip ni Ann? Basta bahala na. Mga 30 minutos ako sa kwarto. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Maya-maya ay nagkibit na lang ako ng balikat dahil sa nakita ko naman kay Ann ay mukhang wala naman itong pakialam sa akin. Nakaramdam ulit ako ng excitement nang maalala ko ang mangyayari mamayang gabi. Kailangan ko ring maghanda. Kailangang maumpisahan ko ang palabas mamaya. Dahil hindi talaga ako mapakali kakaisip, ay mabilis akong lumabas at hinanap si Rico. Hindi naman ako lalapit sa kanya. Gusto ko lang na pasimpleng makita yung makakabakbakan ng asawa niya. Paglabas ko ay biglang bumulaga sa akin si Ann, si Rico, at isang lalaki na malaki ang katawan. Hindi ganon kakapal ang balbas nito at medyo maitim. Nakaupo silang tatlo. Magkatabi si Ann at si Rico, habang kaharap naman nila yung lalaki. Napangiwi ako. Yun na ba yung napili ni Rico? Itsura pa lang mukha ng kakainin ng buo yung misis niya. Nang tignan ko si Ann, ay nagtaka ako dahil hindi katulad kanina, mukhang mahinahon na ang mukha nito. Nagustuhan yata niya yung lalaking napili ni Rico. Hindi nga, ganun pala ang mga type niyang lalaki. Parang ang layo naman kay Rico. Parang nai-imagine ko pa kung paanong paglalaroan ng lalaki si Ann. Grabe, siguradong tuloy na to. Sayang naman. Sana talaga ako na lang. Gwapo na, maibubuga pa. Naiiling kong naisip. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong tumayo na ang tatlo. Eto na, mukhang magsisimula na sila. Nabitin ang paghinga ko. Akala ko ay didiretso na sila sa kwarto o hindi kaya naman bibili muna ng maiinom. Pero maya-maya lang ay nakipagkamay si Rico at andun sa lalaki. Pasensya ka na sa abala pre, narinig kong sinabi ni Rico sa lalaki. Wala yun pre, basta kung pwede na si Mrs., sabihan mo lang ako. Willing akong maghintay. Sagot naman ng lalaki bago tuluyang umalis. Napatulala ako. Yun na yun? Tapos na agad?
Ni wala ng bakbakan na naganap? Ang sobrang init na nararamdaman ko kanina ay naglaho na parang bula. Sobrang bilis ng pangyayari. Kuya Tupi, natauhan lang ako nang may maramdaman akong tumapik sa braso ko. Namalayan ko na lang na nasa harap ko na si Rico at si Ann. Ha? Ano Ann? Tanong ko sa kanya. At sa pagtataka ko, pilyang nakangiti sa akin si Ann at si Rico naman ay nakangisi. Sabi ko samahan mo kaming uminom ni Rico mamaya. Malambing na wika ni Ann sa akin. Hindi ako nakasagot. Nagulat na lang ako nang maramdaman kong nakaakbay na sa akin si Rico. Aba Tupi, minsan lang mag-aya ng inom ang asawa ko. Huwag mo namang tanggihan. Basta mamaya ha, kakatukin ka na lang namin sa kwarto mo. Wika ni Rico, saka magkahawak kamay silang mag-asawa na naglakad papalayo sa akin. Hindi na nila ako hinintay sumagot. Nalilito man ay nagkibit balikat na lang ako. 7:00 ng gabi, nakahiga na ako sa kama. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit naudlot ang plano ng mag-asawa. Ibang klase ang mag-asawang yun, kakaiba ang trip. Pabaling-baling ako sa aking higaan nang biglang may kumatok. Tapos, isang malambing na boses ang tumawag sa pangalan ko. Napabalikwas ako ng bangon. Walang hintusian sa pagkatok, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Pagkabukas ko ng pinto, ay si Ann na pagkatamis-tamis na nakangiti ang bumungad sa akin. As usual, sobrang sexy nito. Pero ang mas nakapagpagising sa alaga ko, ay ang basang buhok nito, pati na rin ang mabangong halimuyak. Kuya Tupi, tara na uminom. Wika ni Ann, sabay hawak sa kamay ko at hila sa akin. Oo nga pala, may usapan kaming inuman. Pero ang akala ko kasi nagbibiro lang ang mag-asawa. Wala na akong nagawa kundi ang sumama na sa kanya. Medyo kinikilig ako habang hawak ni Ann ang kamay ko. Feeling ko ay magjowa kami. Habang hila ni Ann ang kamay ko, kusa namang dumako ang mata ko sa kumikembot niyang balakang. Sa sobrang iksi ng shorts niya, ay makikita na ang pisngi ng kanyang pang-upo na sobrang kinis. Pagdating namin sa mesa, ay nakita ko si Rico na nakaupo na at namamapak ng mga pulutan. Merong 6 na bote ng beer sa mesa. Pinaupo ako ni Ann sa bandang kaliwa, habang si Rico ay nasa kanan niya naman. Bale nakapagitna siya sa amin. Medyo magkadikit kami, kaya hindi maiwasang magkabungguan ang mga tuhod namin ni Ann. Mukhang baliwala lang kay Ann, kaya hindi ko na nilayo ang tuhod ko. Dun man lang ay makachancing. Nag-umpisa na kaming uminom. Usap-usap lang ng kung ano-ano. Noong nasa pangalawang bote na ang iniinom namin ni Rico, ay nagsimula ng uminit ang usapan. Hanggang sa biglang bumanat ang lalaki nang hindi ko inaasahan. Tupi, may sasabihin sana ako sa'yo. Wika ni Rico. Medyo matagal bago nasundan ang sasabihin niya. Ako naman ay naghihintay lang kung ano yung sasabihin niya. Gusto ko kasing mapasaya ng ibang lalaki ang asawa ko sa kama. Paunang wika ni Rico. Pwede bang ikaw ang gumawa nun? Muntik ko nang maibuga ang iniinom kong beer sa sinabi ni Rico. Hindi ako nakapagsalita. Seryoso ka? Tanong ko kay Rico na parang ayaw maniwala. Napatingin ako kay Ann na nakangiti sa akin. Kunyari ka pa Kuya Tupi. Alam ko naman na narinig mo yung pag-uusap namin ni Rico sa kwarto kanina. Alam kong alam mo na pumayag ako sa gusto ng asawa ko. Pero di ba sabi ko, papayag ako kung gusto ko yung guy. Kaso, hindi ko kasi type yung kadil ng asawa ko. Kaya para hindi siya ma-disappoint, nagsuggest na lang ako sa kanya. At ikaw yung napili ko. Nakangiti si Ann habang nagpapaliwanag sa akin. Sobrang kinilig yung bayag ko sa narinig ko. Ibig sabihin, type ako ni Ann. After magtapat sa akin ng mag-asawa, ay inubos na lang namin ang natitirang laman ng bote. Nagpakondisyon na rin para mawala ang awkward feeling. Ano pa nga ba? Siyempre pumayag ako. Tanga na lang ang tatanggi sa ganitong pagkakataon.
Naunang naubos ni Rico ang alak niya, kaya nauna na siyang tumayo. Si Ann, kanina patapos dahil isang bote lang naman ng beer ang ininom niya. Halatang excited si Gago. Pero syempre, walang ibang mas excited kundi ako. Han, mauna na ako sa kwarto. Ikaw na ang bahala kay Tupi. Wika ni Rico kay Ann. Tumangulang ang misis niya sabay lingon sa akin. Nagtama ang aming paningin. Ngayon ay mas nangingibabaw na ang aking init na nararamdaman kesa sa kaba. Maya-maya ay tumayo si Ann. Pumwesto siya sa likod ko. Hinawakan ng magkabilang balikat ko at itinapat ang bibig sa tenga ko. Let's go, Kuya Tupi. Bulong niya sa akin. Nagsitayuan ng balahibo ko. Nang maramdaman ang pagtama ng mainit at amoy alak na hininga ni Ann sa pisngi ko. Napapikit ako sa sarap na nararamdaman. Hindi nagtagal, hinawakan ni Ann ang kamay ko at dahan-dahan akong hinila. Hindi ako makapaniwala sa swerteng dumapo sa akin ngayon. Nang makarating kami sa kwarto, ay tahimik na nakaupo si Rico sa kama. Lumapit si Ann sa asawa at nagtukaan ng dalawa. Sa ginagawa ng dalawa ay parang wala silang kasama sa kwarto. O Tupi, ba't nakatayo ka lang dyan? Halika na at handang-handa na ang asawa ko. Nakangiting wika ni Rico. Pero dahil hindi ako makakilos, ay inudyukan ni Rico si Ann na lapitan ako, na agad namang sinunod ng babae. Pinaupo ako ni Ann sa kama, pagkatapos ay kumandong siya paharap sa akin. Napatingin ako kay Rico. Oh, relax ka lang. Isipin nyo na kayong dalawa lang ang nandito. Wala ako dito sa kwarto at maaari nyong gawin ang lahat ng gusto nyo. Wika ni Rico. Maya-maya ay hinawakan ni Ann ang baba ko at ibinaling niya ang muka ko sa kanya. Sa akin ka lang tumingin. Malanding wika ni Ann. Hindi na ito lumilingon sa asawa. Matagal na nagtama ang mata namin ni Ann. Hanggang tuluyan na akong nawala sa sarili at sabik kong sinunggaban si Ann. Nanginginig pa ang mga kamay ko na hinawakan ng ulo ni Ann. Parang natatakot ako na bigla niyang ilayo ang mukha niya sa akin. May mahihinang ingay din ang kumawala sa bibig niya. Alam kong dahil yun sa pagkakakandong niya sa akin at sa pakonti-konting paggalaw niya. Napakabilis ng pangyayari dahil namalayan ko na lang si Ann na nakaluhod na. At dahil nga wala pa akong karanasan, dahil sa paglilingkod ni Ann ay mabilis akong nanghina. Nagulat man si Ann dahil nabasa ang muka at bibig niya, napangiti naman ito dahil kahit ganun ang nangyari, ay makikita naman na hindi pa rin sumusuko ang aking mandirigma. Handang-handa pa rin sa laban. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nag-e-enjoy ka ba, Han? Tanong ni Ann kay Rico. Ituloy niyo na, Han. Mahahalata ang pagkasabik sa mukha ni Rico. Sa mga sandaling yun ay ako naman ang gumalaw. Ginalingan ko talaga ang performance ko. At after nun ay nagsimula na ang totoong labanan. Dahan-dahan lang please. Nahihirapan na wika ni Ann. Napalingon ako kay Rico. Hindi ito nakatingin sa amin, kundi seryoso ang mukha nitong naghihintay na pumasok ang dapat pumasok. Muli kong tiningnan si Ann. Maging ito ay naghihintay sa gagawin ko at namumungay ng husto ang mga mata. Kahit na halatang medyo nahihirapan. Huwag kang mag-alalaan. Alam kong kayang-kaya mo to. Pagpapalakas ko ng loob sa kanya. Kahit ang totoo ay medyo nahihirapan din ako. Unang beses ko to at nag-aalangan ako dahil baka masaktan ko siya. Malaki kasi talaga. At base sa nakikita kong reaksyon ni Ann, halatang ngayon lang ito magpapapasok ng higanteng bisita. Kahit mahirap, ay nagtagumpay pa rin ako. Grabe, ganito pala ang pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag ang ligayang nararamdaman ko. Binigay ko ang best ko dahil ayokong biguin si Rico. Gusto kong mapasaya ng husto si Ann tulad ng gusto ni Rico. Maya-maya ay napalingon sa akin si Ann nang maramdaman niyang huminto ako. Lukot pa rin ang mukha nito
Pero ang mga mata niya ay halatang nagtatanong sa akin kung bakit ako tumigil. Hindi ko siya sinagot. Bagkus ay hinila ko siya. Tinukod ko ang dalawang kamay ni Ann malapit sa kinauupuan ng asawa. Nakaharap na ito kay Rico. Nagkatinginan ng mag-asawa pero saglit lang dahil unti-unting nawala na sa sarili si Ann. Tupe, my gosh. Kunwari ay wika ni Ann pero halatang gustong-gusto naman ang nangyayari. Ayaw mo bang nakaharap sa asawa mo? Tanong ko sa kanya. Akma akong hihinto kaya nataranta si Ann. No, Tupe. Okay lang. Pakiusap sa akin ni Ann. Nakita ko na halos hindi na makahinga si Rico sa sobrang intense ng mga pangyayari. Lalo na at hindi maipinta ang muka ng misis niya sa harap niya mismo. Habang walang sawang sinasamba ni Ann ang pangalan ko. Hindi kaya nasasaktan ng lalaking to? Mukhang hindi dahil ilang sandali lang ay nakita kong nanghina na to. Pero ako hindi pa tapos. Dahil susulitin ko talaga ng husto si Ann. Walang pinalampas si Rico. Hindi niya kami iniwan at tinapos niya ang palabas kahit gaano pa yun katagal. Maraming salamat, Tupe. Grabe, matagal ko ng pantasya to. Ngayon alam ko na kung ano ang pakiramdam. Halo-halo ang pakiramdam. Pero nangingibabaw yung pagkael, pare. Wika nito. Tulog na ang asawa nito at papalabas na rin ako ng kwarto. Ako nga dapat ang magpasalamat. Dahil sobrang nag-enjoy ako. Hindi man kita maintindihan sa gusto mo, pero sana maulit pa. Lakas loob kong wika. Kung gusto ng asawa ko pare, bakit hindi? Hanggang andito pa kami, sulitin mo na. Nakangiting wika ni Rico. Hindi ko talaga maintindihan ang trip ng gagong to, pero yun ang gagawin ko. Last day na nila bukas, kaya talaga namang susulitin ko si Ann. At para may remembrance, kailangan sa kwarto ko siya matira. Paglabas ko ng kwarto ng mag-asawa ay nakangiti akong naglakad papuntang kwarto ko. Nakangiting naglinis ng katawan at nakangiting natulog. At hanggang sa panaginip ko ay kasama ko si Ann at walang sawa kaming nagtampisaw sa ligaya. Kinabukasan, nagising ako nang may ngiti pa rin sa aking labi. Parang bigla akong na-miss si Ann. Kumusta na kaya siya? Maingat naman ako kagabi. Medyo nawala lang sa kontrol pero napigilan ko pa ring manggigil. Gising na kaya siya? Mabilis akong lumabas ng kwarto. Nagbabaka sakaling makita ko si Ann. Pero si Rico lang ang nakita ko sa labas. Nakaupo at nagkakape. Mukhang tinanghali ka ng gising ah. Wika sa akin ni Rico. Napasarap yung tulog ko. Sagot ko naman. Asan nga pala si Ann? Hindi ko napigilang tanungin ng lalaki. Biglang umisi si Rico. Andun tulog na tulog pa. Napagod ng husto kagabi. Bakit? Gusto mo ba ulit? Tanong ng lalaki. Total loko-loko naman ang asawa ni Ann. Hindi na ako nahiya na humingi ng pabor. Pwede pa ba pare? Tanong ko sa kanya. No problem. Mabilis na sagot ni Rico. Pero gusto ko sana this time sa kwarto ko. Kaming dalawa lang. Sabi mo nga sulitin ko na, di ba? Parang gusto kong bawiin ang sinabi ko nang makita kong sumeryoso ang mukha ni Rico. Naku, mukhang hindi approve. Matagal itong hindi nagsalita. Kung ayaw mo pare, kahit sa hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang magsalita rin si Rico. Okay lang sa akin pare. Basta oks kay Ann. Sabi ni Rico. Ayos, talagang ang swerte ko naman. Wait lang pare, puntahan ko lang ang asawa ko at sasabihan ko. Paalam ni Rico. Nagkakapi naman ako habang naghihintay kay Rico. Kalahating oras ang lumipas nang bumalik ito. Anong sabi pare? Excited kong tanong. Hindi sumagot pare. Mukhang ayaw, pasensya na. Ayaw niya? Confident pa naman ako na papayag si Ann kasi pinasaya ko naman siya ng husto kagabi. Ganun ba pare? Sayang naman, malungkot kong wika. Sige pare, pasok muna ako. Pero salamat pa rin. Paalam ko kay Rico.
Tinapik lang naman niya yung balikat ko. Habang naglalakad papuntang kwarto ko ay puro ako buntong hininga. Anong magagawa ko kung ayaw niya? Makaligo na nga lang. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto ko ay napanganga ako. Pumikit-pikit pa ako dahil akala ko ay namamalikmata lang ako. Pero hindi. Nakahiga si Ann sa kama ko habang nakangiti. Ang tagal mo naman. Kala ko ba gusto mong sulitin ang araw na to? Nanunuksong tanong ni Ann. Lokong Rico yun ah. Pinaglaruan pa ako. Mabilis akong pumasok sa kwarto at nilakang pinto. Nung araw na yun, halos hindi ko pinagpahinga si Ann. Medyo nagulat pa nga ako dahil kahit ilang rounds pa ay nagawa pa rin niyang makipagsabayan sa akin. Ang huling round namin ay mga bandang 8:00 na natapos. Sa sobrang pagod ay nakatulog kami ng magkatabi at magkayakap. Hindi ko na namalayan kung anong oras lumabas ng kwarto si Ann. Kinabukasan nang magising ako ay nakaalis na ang mag-asawa. Medyo nalungkot ako dahil hindi man lang nagpaalam sa akin si Ann. Sa kabila nun ay masaya naman ako dahil at least natupad ang pangarap ko na maka-experience ng mainit na bakbakan. Buong araw ay wala akong ibang inisip kundi ang nangyari sa amin ni Ann. Sayang. Ako na lang sana ang asawa ni Ann. Di sana araw-araw ko siyang napapaligaya. At kahit kanino, walang makakalapit sa kanya dahil hindi ko siya ipapatikim kahit kanino. Sabi ko sa sarili ko. Ganun talaga. Hindi ko alam kung anong kahihinat na ng pagsasama ng dalawa. Pero kung sakaling mauntog ang ulo ni Ann, sana sa akin na lang siya mapunta. Hindi naman imposible kasi ang ganong klaseng lalaki ay dapat lang iniiwan ng asawa. Kinagabihan, medyo matamlay akong naupo sa kama. Pilit kong inalala ang mga naganap sa amin ni Ann. Parang nakikita ko pa siyang nakahiga sa kama ko. Kailan ko kaya ulit mararanasan yun? Mahirap palang nakakatikim. Gusto mong ulit-ulitin. Nang mapatingin ako sa table na nasa tabi ng higaan ko, ay may nakita akong maliit na papel. Nang tingnan ko yon ay napangiti na lang ako. Nakasulat doon ang phone number ni Ann. Kasama ang note na nagsasabing babalik daw ito at hindi nito kasama si Rico. Wala daw silang gagawin kundi ang magpakasaya. Ang panghihinayang ko ay napalitan ng pagkasabik sa muling pagbabalik ni Ann.